The world all about me has now no allure. Its pleasures bring pain, its wisdom is vain. I seek a foundation that's steadfast and sure. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. The Lord Jesus died my salvation to win. He went in my stead to Calvary and bled. Redemption impels me to give up all sin. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. I know there's a home for the ransomed and blessed, when death is no more, when struggle is o'er. For those who love Jesus and give Him their best, I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Though earth's tribulations continue each day, though pleasures may call, though evil enthrall, His grace will protect me forever and night. I'll put Jesus first in my life. In all that I say, in all that I do, throughout the world of toil and strife, by day and by night, through trust in His might, I'll put Jesus first in my life. Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of Thy kingdom, with its page wide and fair, help me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there, on the page wide and fair, in the book of Thy kingdom? Is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea. But the blood, oh my Savior, is sufficient for me. For Thy promise is written in the bright letters that glow. Then your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there, on the page wide and fair, in the book of Thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glorified beings in the garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Is my name written there, on
on the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there. Work, for the night is coming, work through the morning hours, work while the dew is sparkling, work mid springing flowers, work when the day grows brighter, work in the glowing sun, work, for the night is coming, when man's work is done. Work, for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work, for the night is coming, when man works no more. Work, for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work, for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. Must Jesus bear the cross alone, and all the world go free? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I'll bear, till he shall set me free. And then go home my crown to wear, for there's a crown for me. O precious cross, O glorious crown, O resurrection day. Yea, angels from the stars come down and bear my soul away. Magandang gabi mga kapatid. Hindi po tayo nakapagsimula ng Lunes tulad po ng palagi nating ginagawa. Dahil nga po ito man dalawang nakaraang Lunes ay meron po tayong gawain nung March 31 doon po sa may Tondo, Manila ay naging isa po tayo sa mga naging speaker sa gospel meeting po ng Nicodemus Street Church of Christ doon po sa Tondo, Manila, na kung saan si Brother Ray Takbad ang mangangaral. Ngayon namang nakarang Lunes, tayo po ay dumalo doon sa lectureship ni Brother Ron Halbrook doon po sa Santa Ursula, Betis, Guagua, Pampanga, na kung saan si Brother George Takbad ang tagapangaral. Kaya nga po naging Miyerkules. Lulubin po ng Panginoon sa darating na Lunes, tayo po ay magsisimula ng araw po ng Lunes. So sa ating po mga kakabsat, na ibang garabi, kanto kay amin kakabsat,
sa ating po mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan na igsuon. Sa ating po mga katugangan dyan sa may Bicol region. Diyos marahay na banggi sa inyong tugabos. Sa ating mga kaibigan, kapatid dyan sa may Pangasinan, masanto siya labi, at si kayo namin. At dyan po sa may Carabao Island, mayad ng gabi sa tanan. At dito po sa aming lugar po ng mga Kapampangan, may pabingki ko nga. Kung kayo po ay Indonesian or Malaysian, salamat malam. So ang ating pong pag-aaral po ay patuloy lang po sa ating serye na mga naging Kristiyano sa aklat po ng mga gawa. So nagsimula po tayo sa Acts chapter 2, yung 3,000 na nabautismohan sa Jerusalem. Tapos Acts chapter 8, yung mga tao sa may Samaria na naging mga Kristiyano, kita natin. At din po doon sa bating, o doon sa eunuch. Doon po sa mga kay Apostle Paul, pinag-aralan po natin. Kaya dito po sa susunod po sa Acts chapter 16, ito ang unang kaso po roon ng naging Kristiyano, si Lydia at ang kanyang sangbahayan. Yun po ang ating bibigyan pansin po sa gabing ito, mga kapatid. At naway tayo po ay magkaroon ng magandang pag-aaral po sa gabing ito. Alam po ninyo, sa mga tao, yung po mga ganito klaseng Facebook account, o kaya sa YouTube account, o kaya sa Instagram or TikTok, kung ang inyong ginagawa ay kalokohan, mas marami nakikinig at nanonood. Pero katulad po ng ating ginagawa, seryosong bagay, kakaunti lang po ang nanonood. Ano po? Doon po sa aming YouTube account, mayroon lang po kaming 170 subscribers. Maganda na yun sa ganito klarangan po ng pangangaral po ng pananampalataya. Kasi most probably hindi sila interesado. Kaya lang, ito po ang ating dapat isipin. Pag namatay tayo, alam po ba natin kung saan tayo pupunta? Sure ba tayo na tayo maliligtas? Ang napapansin ko po sa mga tao, gaano man kasama yung tao nung siya buhay, the moment na siya namatay, naging mabuti siya, automatically, hindi totoo yun. Kung anong ginawa natin nung tayo buhay, yun ang magiging basihan ng ating kahatulan. Tandaan po natin yun. Hindi yung nakaburong ka, bigla ka naging mabuti, samantalong kay buhay, ikay talamak ng kasamahan, o ikaw isang namuhay sa pagkakasala. Hindi natin sinasabing ang mga tao perfecto. Walang perfecto sa mga tao. Sila po yung nagkakamali. Pero iba naman po yung namumuhay ka sa kasalanan. Kung sino pa nga po yung mga namumuhay sa ganung paraan, sila pa ang tinatangkilik ng mga tao. Yun po ay sasagutin natin pagdating ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Lahat ng ating mga ginawa abang tayo sa mundong ito, pagbabayaran natin sa harapan ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa kanyang harapan pagdating po ng ating Panginoon. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12, ito po yung conclusion ng sulat ni Solomon, isang hari sa Jerusalem. Nasa kanya lahat, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Meron siya naging 1,000 asawa. Pero ang kanya naging konklusyon sa isang buhay na walang Diyos. Sa isang buhay na hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ay walang kabuluhan ganyan. Ito sa pauling 12 kabanata na aklat na ito. Sa 13 hanggang 14 na mga talata. Itong wakas na mga bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging iti mabuti masama. Ayan po yung ating haharapin pagdating ng Panginoon. Hindi po tayo naging mabuti pag tayo biglang pag tayo namatay.
Kung ikay namuhay na hiwalay sa kalooban ng Diyos, ikay mamamatay na hiwalay sa Diyos. Wala pong miracle dyan. Pag namatay tayo, wala natin magagawa. Kaya nga pa ang tayo buhay. Pag-isipan natin mabuti. In the final analysis, tayong lahat yung mamamatay. Maliban lang po yung mga tao buhay pa pagdating ng Panginoon. Otherwise, lahat tayo mamamatay. Sabi nga po ng isang sikat na mga awit ng isang grupo, siguro alam niya siya mamamatay. Gumawa po siya ng awit, lahat ay mamamatay. Yun po yung biblical. Lahat ay mamamatay. So tayo punta na po sa ating paksa sa gabing ito, the conversion of Lydia. Ang pagiging Kristiyano. Paano naging Kristiyano si Lydia? Ano po na makikita natin sa Aklat na Manggawa. Dito po sa 16 na kabanata, Acts chapter 16, verses 11 to verse 15. Yun po ang conversion of Lydia. Ito pong pangangaral po ni Apostle Paul sa lugar po ng Filipos. Ang konteksto po nito, mga kapatid, dahil nga po nagkaroon ng usapin sa Jerusalem, hinggil po sa katanungan na kung ang mga Hentil na naging Kristiyano ay kailangan silang sumunod sa kautusan ni Moises para sila maligtas, maliban pa sila ay sumunod sa Ebanghelyo. So sila po ay naglakbay mula sa Jerusalem patungo po sa Asia Minor, yung sa kasalukuyang panahon na yung tinatawag na bansang Turkey. Nakarating po sila, no? At nang sila po ay mangangaral na sa lugar po ng Asia, pagkatapos sila makarating sa Lystra at Derbe, pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia, kundi sila pumunta sa Macedonia. Tignan po natin, basahin natin ang konteksto po ng pangangaral ni Pablo. Bakit siya nakarating sa lugar po ng Filipos o Philippi? Dito po sa Acts chapter 16, verse 4, and as they went through the cities, habang naglalakbay sila sa mga syudad, they delivered to them the decrees to keep, which were determined by the apostles and elders at Jerusalem. So the churches were strengthened in the faith and increased in number daily. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na decree o yung kautusan. Ito po yung napag-usapan doon sa Aklat na Manggawa sa 15 kabanata. So sa kailang nung matapos po yung usapin na yon at nagkaroon sila ng utos, yun ang naging pasya na ito, sinugo nila si Pablo at si Pablo at saka si Silas, si Pablo Bernabe at saka si John Mark, naglakbay po sila. At Silas, naglakbay sila. Ang dahilan upang kanilang may bigay sa mga churches yung kautusan na nanggaling po sa Jerusalem. Yung binasa natin kanina, kung babasahin po natin sa ating wika, nakalagay po sa English. At sa kailang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kailang dinadala sa kailang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Ano po ba yung mga utos na yun? Nagkaroon po ng usapin dahil nga po nagkaroon na po ng mga Hentil na namang Kristiyano. Yung mga Hentil po, yung mga hindi Hudyo, nagkaroon ng mga Hentil na hindi Kristiyano. At ito mga ibang Udyong mga Kristiyano ay pinipilit nila na itong mga Hentil na mga Kristiyano ay sumunod pa rin sa kautusan ni Moises. At nagkaroon po ng isang pag-uusap sa mga kapatid. Kaya pinagpasyahan na ito'y pag-usapan. At ang naging konklusyon, na babasahin po natin, dito po sa 15 kabanata ng Aklat na Manggawa, sa verse 22 at mga sumusunod, na magkagayoy minabuti ng mga apostol at ng matatanda,
pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kailang bilang at isugo sa Antioquia na kasama ni Pablo at Bernabe. Isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid. At isinulat sa pamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid, sa mga kapatid na nasa mga hintil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Tingnan po niyo yung mga lugar, Antioquia, Syria at Cilicia kanya. Yamang aming nabalitaan ng ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip kayong hindi naman sila binigyan ng tagubilin. Ay may pagkakaisa naming ipinasya ng umilang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo na mga lalaking nagsuon ng kailang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinusugo namin sina Judas o Silas na magsasabi sa inyo na gayon din mga bagay sa pamagitan ng mga salita ng bibig, sapagkat binabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan, na kayo umiwas sa mga bagay na niyandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga biligti, at sa pagkapit. Kung kayo iiwas sa mga bagay na ito, ay kabubuti nyo, paalam. So, yung kasagutan ng tanong o pag-uusap kung ang mga hintil na mga Kristiyano kinakailangan sumunod sa kautusan ni Moises, ang kasagutan ay hindi. Pagkat tinalis na po ang kautusan ni Moises bilang kautusan ng Diyos. Subalit may apat na bagay na kinakailangan nilang sundin. Kanya. Kayo umiwas sa mga bagay na niyandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti, at sa pakikapit. Yan lang ang bagay na kailangan nilang bigyan pansin doon sa pag-uusap na yon na matatagpuan po sa kautusan ni Moises. So, yun lang, apat na yun. Maliban pa doon, wala na silang responsibilidad doon sa kautusan ni Moises. So, yun pa yung konteksto bakit naglakbay sina Apostle Paul. Kaya naglakbay sina Apostle Paul. Ano po? Sa lahat po ay Jennifer Leasing, ano po, at si Earl, nagpadala po ng star, ano po. Makikita po natin dito, yun po ang context, bakit sila naglakbay. Para maikalat po yung dapat lamang na iwasan na magintil ng mga Kristiyano na nakasulat sa kautusan ni Moises. Hindi sila kailangan sumunod sa kautusan ni Moises kundi sa apat na bagay na yun. Kaya sila po ay naglakbay sa mga bayan-bayan na dinadala nila yung utos na yun. At itinuturo sa mga iglesia, sa bawat bayan-bayan, sa bawat bayan, upang malaman nila kung anong katotohanan doon. At sa pangangaral po ni Pablo sa Pilipos, ay natagpuan po niya si Lydia. Sa Tagalog yata Lida pero sa English ay Lydia. Si Lydia po ay galing po sa siyudad ng Thyatira o Thyatira sa Tagalog. Thyatira. Ito po lugar na ito ay isang siyudad na kilala sa pangkukulay ng mga damit o dyeing, hindi po namamatay. Dye, pagkukulay, dyeing sa mga tid. Sila ay nagkukulay na mga tela. Dito nga po sa Smith's Bible Dictionary, dyeing apparently formed an important part of the industrial activity of Thyatira as it did of that of Colossae and Laodicea. So yung mga lugar na yon, sila po ay kilala sa pagkukulay na mga damit. Ano po? Si Lydia, kung babasahin po natin sa nakatala po rito, siya po ay nagbebenta ng kayong kulay ubi kanya. Basahin po natin. Ano po? Sa Gawa chapter 16, dito natin makikita ang trabaho po ni Lydia. Dito po sa verse 14, ano po? At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia. Wala sa talata na sinasabing siya ay may asawa, pero meron siyang isang bahaya. Either na patay na yung asawa niya,
o hindi lang nabanggit yung asawa niya. So whatever, kung patay ng asawa niya o hindi na natin problema yan, ano po? Basta ang nakikinig dito si Lydia na sumasamba sa Diyos. Say mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga tiyalang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. So dito po sa Tagalog, sinasabi siya po ay nagtitinda o nangangalakal na mga tiyalang kulay ube. So mga purple fabric, telang kulay ube kanya. Alam po ba niyo na kahit po yung purple dye, yung pangulay na kulay purple, o yung tela na kinulayan ng kulay purple, ito'y mahal. Yung pong pagkukulay o dye, ay ito po ay ginagawa sa Thyatira. Sabi nga po rito sa isang dictionary, was derived from the mother root. Hindi natin ako yung mother root. Ano po? So, ito'y galing sa ugat na yun ng halaman na ito po ay kulay ube kanya. So, purple dye was quite expensive and selling it was a lucrative business. So, si Lydia ay maaaring siya po isang mayamang babae. Kung siya man po, dito po sa Tagalog, siya nagtitinda ng telang kulay ube, yun ay mahal. Ito po ay isang mamahaling tela na binibili ng mga mayaman. In fact, ito po yung official toga. Alam po ba nag-graduate ng toga? Yun din ang damit ng mga taong mayayaman sa Rome at sa mga kolonya ng Rome na mayayaman. So ito po ay mahal. So most probably si Lydia ay isang mayamang babae. Siya po isang mangangalakal, a businesswoman. Pero mahalagang sinasabi po nito, siya po ay sumasamba sa Diyos, hindi sa Kristiyano. In other words, si Lydia ay hindi isang Kristiyano. Siya po ay isang hentil na sumasamba sa Diyos. So, siya po isang proselyte o isang hentil na naging Hudyo, katulad po ni Cornelius. Kung sila man po ay lubos ang Hudyo, o yung tinatawag lang Hudyo na hindi lubos ang Hudyo, dahil hindi sila lubos ang sumunod sa kautusan ni Moises, pero sumasamba sila sa Diyos. So, maaaring siya po isang proselyte o mga naging Hudyo. Katulad po din sa Gawa chapter 2, yung mga nakinig po sa mga apostles. Dito po sa Acts chapter 2, verse 10, sa Phrygia at Pamphylia, sa Egypto at sa mga lupain ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo. Sa mga proselytes. Siya po isang proselyte. Kaya siguro siya po ay nakakaunawa sa kautusan ni Moises at nalalaman niya yung mga bahagi na kasama po sa kautusan ni Moises, may kaugnayan sa pagdating ng isang tagapagligtas. So sa pangaral po ni Apostle Paul sa Ebanghelyo, nakasama po ang pangaral na si Jesus ang ating tagapagligtas, na inihintay at naihula sa Old Testament, siya po ay naging interesado. Kaya siya po ay nakikinig, sabi sa verse 14. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan na Lydia na sumasamba sa Diyos. So siya sumasamba sa Diyos. Isa may po mahalagang bagay na gusto natin bigyan pansin. Ang mga katagang binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ano ibig sabihin? No? The Lord opened her heart. Alam niyo sa mga ibang grupo ng pananampalataya, mga Calvinist, yung mga sangay ng mga denominasyon na naniniwala at sumusunod sa turo po ni John Calvin, ito raw po ay ito salitang binuksan ng kanyang puso. Ito yung tinatawag lang first work of grace. In other words, ito'y bahagi ng biyaya ng Diyos. Yung first work of grace, ito yung isinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo sa isang tao upang maunawaan niya ang Ebanghelyo. Dahil nga po sa tinuturo ni John Calvin na lahat ng mga tao
ay namana po nila yung kakulangan ni Adam nung siya nagkasala. O yung doktrina na tinatawag, total inherited depravity. Na sa simpleng salita, lahat ng mga tao ay pinanganak na may kakulangan. Wala silang kakayahan na gawa ng anumang mabuti. Wala silang kakayahan na maunawaan nilang ebanghelyo. So para maunawaan nilang ebanghelyo, ayon sa turong ito ni John Calvin, sinusugo ng Diyos ang Espiritu Santo upang buksan ang kanyang kaisipan at maunawaan niya ang ebanghelyo at sumampalataya. Yun ang tinuturo ng mga Calvinist. Kasama niya mga Baptist, Presbyterian, etc. Yung ba'y totoo? Paano binuksan ng Diyos ang kaisipan ni Lydia? Marami pong kaso na ang ebanghelyo po'y pinangaral sa mga tao. At ang mga tao ito ay sumampalataya at nabautismuhan. So kung paano ang paraan na binuksan ng Diyos sa mga taong ito ang kailang kaisipan upang kailang maunawaan ang salita ng Diyos. Ngayon din ang paraan ni Lydia. Dahil ang Diyos po ay walang kinikilingan. Kailangan nating maunawaan ang Espiritu Santo. Hindi siya po diretsong gumagawa sa kaisipan ng tao. Ang Espiritu Santo ay gumagawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang in order to convert people through preachers preaching the gospel. Para yung mga tao po ay magbago kayo ng paniniwala at sumunod sa Ebanghelyo, ay sinusugo ang mga mangaral na itinuturo ang salita ng Diyos. Ito yung paraan ng Espiritu Santo ay gumagawa para yung mga tao po ay umalis mula sa pamumuhay ng pagkakasala patungo sa pamumuhay ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa Efeso 6:17. Alam po ba niyo yung sword? Ang sword ay isang instrument. Kung ang sword sa sarili niya, hindi siya gagalaw. Pero kung iti gagamitin ng isang tao, ito'y makakapatay. Dahil yan ang purpose ng sword sa digmaan. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 17. At taglayin niyo ang helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So hindi po yung Espiritu Santo ay papasok sa ating kaisipan upang maunawaan natin ang Ebanghelyo. Ipinapangalan ng Ebanghelyo na siyang salita ng Espiritu. Ibig sabihin, ang Ebanghelyo po ay naipahayag sa pamagitan ng pagpapahayag ng Espiritu Santo. The Holy Spirit revealed the gospel. At ito'y pinapangaral. Pag ito'y pinapangaral, yun ang paraan ng ating kaisipan ay binubuksan. Inuunawa ng tao ang Ebanghelyo. Yan ang ibig sabihin ng Diyos, ibinuksan ng kaisipan ni Lydia. Si Lydia po ay sa kanyang pakikinig ng Ebanghelyo, ay naunawaan niya sa kanyang sariling pag-uunawa ang salita ng Diyos. Tingnan po ninyo, magbigay tayo ng halimbawa. Yung ba mga inaralan na mga mangaral, mga apostol, bago si Lydia, paano ba sila sumampalataya? Di ba nagkaroon ng pangangaral? At sila nakinig. At naunawaan nila ang salita ng Ebanghelyo. Noon dito po sa Acts chapter 2 verse 37, sa pangangaral po ni Pedro kasama ng 11, ipinangaral po nila sa kanilang conclusion ng sermon nila sa Acts chapter 2 ang bagay na ito. Kaya dapat malaman na may katiyakan ng buong sangbahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos sa Panginoon Kristo, itong si Jesus na ipinako sa krus. Na marinig nila ito. Ibig sabihin, maunawaan nila ito. Nasaktan na kailang puso. Meron ba tayong mababasa sinugong Espiritu Santo? Wala. Sila nakikinig. Diretso nakikinig sa pangangaral. At nung maunawaan nila ito kanya, nasaktan ang kailang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mangginoon, mga kapatid, ito na dapat namin gawin. So naunawaan nila ang pangangaral ni Apostle Peter. Nung nakikinig si Lydia, yun ang paraan na sinabing binuksan ng Panginoon ang kanyang puso kanya. Nakikinig siya. At sa kanyang pagkikinig ay naunawaan niya ang pangangaral ng Ebanghelyo. Meron din po sa Acts chapter 14 verse 1 na si Apostle Paul po ay nasa Iconium
Basahin natin. At gayon ding bagay ay nangyari din sa Iconio, sa English ay Iconium, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumasampalatayang marami sa mga Hudyo at sa mga Grego. No? So sila nangaral sa sinagoga at may mga sumampalataya. Sabi-sabi, sa kailang pangangalan ni Apostle Pablo at Bernabe, naunawaan nila ang Ebanghelyo. Sa Romans chapter 1 verse 16, sinasabi rito na ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. So pag ipinangalan mong Ebanghelyo at naunawaan ng tao, siya'y maliligtas kung siya'y sasampalataya at susunod sa Ebanghelyo. Sa Romans chapter 10 verse 17, paano tayo nagkakaroon ng pananampalataya? Kinakailangan suguin ng Diyos ang Espiritu Santo? Hindi. Pag tayo nakinig at tinunawa natin ng pangangaral, ay tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Basahin natin. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So dito makikita natin ang tao ay may kakayahang makinig at umunawa. That contrary to sinasabi ni John Calvin at mga Calvinist na wala tayong kakayahan na unawain ang salita ng Diyos. Hindi po totoo yun. Man has the ability and choice to understand and obey God's will by himself. Hindi siya kailangan tulungan ng Espiritu Santo. Meron siyang kaisipan na binigay ng Diyos. Na makaunawa kung babasahin niya o pakikinggan niya o babasahin niya. Dito po si Ephesians 5:17, sabi sa English, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Dito po doon po sa lumang Tagalog, huwag kayo maging mangmang kanya. Pero dito po sa bagong version ng Tagalog, kaya't huwag kayo maging mga hangal kanya. Kung di ko nawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Paano tayo uutusan ng Panginoon sa pamagitan ng Apostle Paul na unawain natin ang kalooban ng Panginoon kung wala tayong kakayahan na umunawa? Isipin po natin yun. Kahit ito pong turo ni John Calvin, mali. Total inherited depravity, hindi totoo yun. Kaya tayo nagkakasala dahil pinili natin magkasala. Not because you are born totally depraved. O tayo pinanganak na taglay natin ng kakulangan. Noong nangaral po ang Panginoon sa mga Hudyo, specifically sa Jerusalem, ito ang konklusyon ng Panginoon. Bakit hindi sumampalataya ang mga Hudyo? Sila ba'y walang kakayang sumampalataya? O ayaw nilang sumampalataya? Sa Matthew 23 verse 37, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Baka ilang ulit kong ninais na tipunin ng inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanya mga sisiw sa ilalim ng kailang mga pakpak. At ayaw nyo kanya. So, ayaw nila. Hindi nila kayang unawain ang sinasabi ng Panginoon. So, pagka po ipinangaral sa atin ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo at dinigyan natin ng panahon at pansin at naunawaan natin, yun ang paraan na ating mga puso ay nabubuksan. Na ito'y makikita na sa parable of the sower, yung talinaga ng mga hasik sa wika natin. Ang mga may 4 na lugar na binagsakan, pero basahin lang po natin dalawa dito. Yung nahulog sa batuhan. Anong nangyari doon sa binhi na nahulog sa batuhan? Ipinanawalag po ng Panginoon sa chapter 13 verse 19 ng Matthew, ito. Kung sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya ito inuunawa, hindi niya naintindihan, hindi niya ito inuunawa. In other words,
Patay mali siya lang, hindi niya binigyan ng pansin. Darating ang masama at aagawin ng nayasik sa kanyang puso, ito nayasik sa tabing daan. Pero on the other hand, pag tinanggap mo ang salita at inunawa mo kanya, ito'y nahulog sa mabuting lupa kanya. Dito sa verse 23. Ang napakasik naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inuunawa ito na siyang talaga namumunga at ang isa 100 at iba ay 60 at ang iba ay 30. Ano napansin natin? Hindi yung hindi maunawaan, hindi inuunawa. Hindi niya binibigyan pansin para unawain. O kaya inuunawa niya, pinag-aaralan niya. Tinitignan niya yung kahulugan. So, yun yung makikita po natin doon. So, yung una, yung nahulog sa bato, walang interes yun, kaya baliwala lang sa kanya. Yung nahulog sa mabuting lupa, siya may interes sa katotohanan. Kaya siya nagbunga. Yun ito yung maliligtas. Yung una, hindi maliligtas yun. So, wala pong sasuguin ng Diyos ang Espiritu Santo para maunawa ang salita ng Diyos. Bakit pa niya gagawin yon? Kung yun ang gusto ng Panginoon, bakit pa naisulat ang salita ng Diyos? Bakit hindi lang niya suguin ng Espiritu Santo, diretsong sabihin sa atin kung anong kalooban ng Diyos, di ba? Hindi po totoo yun. Yung binuksan ng puso ni Lydia dahil sinugo ng Espiritu Santo para maunawaan niya ang salita ng Diyos. Hindi totoo yun. Dito po sa pagkakataon nito, makikita natin, si Lydia ay may interes sa salita ng Diyos. Unang-una, sa isang proselyte. So, meron na siyang background sa salita ng Diyos, Old Testament. So, interesado siya. Nakikinig siya eh. Dito sa bulitin na sa Acts 16 verse 14, sinasabi po sa atin dito, siya nakikinig kanya eh. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ni Lydia. Nakinig siya kina Apostle Paul. At inunawa niya ang sinasabi ni Apostle Paul at siya at ang kanyang sangbahayan ay nabautismohan. Kaya makikita natin si Lydia ay mayroong pamilya. O siya byuda, o namatay ng asawa niya, o ang asawa niya iniwan siya, we do not know. Basta si Lydia po ay mayroong sangbahayan. Hindi po ibig sabihin si Lydia lang nakinig. Maaaring nakikinig siya, tinawag niyang sangbahayan niya, kaya ang kanyang sangbahayan ay nabautismohan, pati si Lydia. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga tiyalang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya mabautismohan na kasama ang kanyang sangbahayan. Pag sinabi natin sangbahayan, hindi ito tumutukoy sa bahay. Ito'y tumutukoy siya nakatira sa bahay na yon. Or in other words, sa pamilya niya. Maaaring kasama rito yung mga katulong niya, yung kanyang mga anak, etc. Pero ito yung mga tao may kakayahan na makinig at sumampalataya sa Ebanghelyo. Dito nila kinukuha yung sinasabing pagbabautis mga sanggol dahil nga sangbahayan ay may mga sanggol. May mga pamilyang walang sanggol. Dito pa sa bahay namin, walang sanggol dito. May mga pamilya may sanggol, may mga pamilyang wala. So you cannot just make a conclusion just because the word household was mentioned that they were infants. Hindi totoo yun. That's an unnecessary assumption o unnecessary inference na sinasabi. So sila nabautismohan. So anong nangyari nang sila nabautismohan? Anong epekto ng bautismo na yan? Marami po mga ibang Calvinists, sila naniniwala, pag sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi rin totoo yun. Dito po sa Mark chapter, pag sinabi ko hindi totoo yan, hindi po fake news ito. Ito'y katotohanan, hindi talaga totoo yun. Na tayo maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi rin tayo naninira. Sinasabi lang natin yung totoo. Dito sa Mark 16 verse 15 to 16, at sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangalang ibangya sa lahat ng nilalang. Ang sumasampalataya at mabautismo na maliligtas, datapot ang di sumasampalataya ay parusahan. So ano ang sinasabing epekto rito ng bautismo? Ikaw ay maliligtas. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas.
Kaya nang nabautismuhan si Lydia, pagkatapos siyang sumampalataya, siya at ang kanyang sangbahayan ay naligtas sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dito po sa Gawa, chapter 2, verse 38. Ito ang sabi rito ni Apostle Peter. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Pag sila sumampalataya na, bakit? Na masaktan na kanilang puso. Dahil naniniwala sila na si Jesus na kanilang ipinako sa krus ay ginawang Kristo at Panginoon ng Diyos. Naniwala sila doon. Kaya nasaktan na kanilang puso. Bakit? Dahil nila, kasala sila. So sila nagsisi at nabautismuhan para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 21, yun din po sinasabi sa atin. Na pag tayo nabautismuhan, tayo po ay naniligtas. Bakit? Sapagkat inaalis ng Panginoon ang ating mga pagkakasala pag tayo po ay nabautismuhan. Katulad po ng pag-alis ng kasalanan ng buong sanglibutan, nang ilubog ng Diyos sa panahon ni Noe ang lahat ng mga tao. Sa 1 Peter chapter 3 verse 21. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, ginagamit po natin ng tubig para maligo, alisin ang ating dumi sa laman. Pero hindi itong ibig sabihin ng bautismo. Kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Malinis na budhi, ano yun? Budhi na walang pagkakasala. So, pag pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, pag tayo nabautismuhan, ay magkakaroon tayo ng malinis na budhi. So, si Lydia ay hindi naligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi tayo maliligtas kung naniniwala ka at di ka sumusunod. Ang kaligtasan po ay may kayakibat ng pananampalataya, totoo yun, pero kinakailangan din tayong sumunod. Dito sa Santiago chapter 2, sa verse 23, at hanggang dito po sa verse 26. Kaya't natupad ng kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at ito'y binilang na sa kanya ng katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Na sumampalataya si Abraham, siya po ba'y naniwala lang sa isip at wala siyang ginawa? Tuloy po natin. Kaya nakikita ninyo ng tayo na aring ganap sa pamamagitan ng manggawa, ang atin hindi siya pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yung salitang gawa rito ay pagsunod. Na si Abraham ay sumunod doon sa utos ng Diyos. Naiyahin niya ang kanyang bugto na anak na si Isaac. Sumampalataya sa Diyos. Dahil siya sumunod. Verse 26, sapagkat kung paano ang katawan ay nawalang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang manggawa ay patay. So, hindi tayo sumasampalataya, kailangan tayo sumunod. We have to believe and to obey. Yung mga maliligtas ng ating Panginoon ay sumusunod sa Kanya. Kaya kung ano po ang ating kasalukuyang paniniwala, ito po ay challenge po sa atin. Patunayan po natin na ang ating kasalukuyang paniniwala ay totoo. Dahil kung tayo po ay may scam sa ating pananampalataya, awawa naman po tayo. Kung sa kasalukuyang po na-scam ka lang ng pera, pera lang yun. Pwede mo palitan ng pera. Pero kung yung na-scam ang iyong kaluluwa at hindi ka naligtas at kinapunta sa impyerno sa walang hanggan, yung scam nakakatakot po yun. Hindi mo pwedeng palitan yun. Dito po sa Hebreo 5:8 and 9, bagamat siya isang anak tumutukoy sa ating Panginoon, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya maging sakdalo, natupad niya yung mga bagay na pinagutos sa kanya ng kanyang ama, siya ay naging pinagmula ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. So we are not saved by faith alone. We are saved by faith and obedience. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Siya ba ay natagpuang tapat?
Oo, kailan siya naging tapat? Nung siya sumampalataya o nung siya nabautismuhan pagkatapos yung sumampalataya? Ang kasagutan po doon ay yung huli. Siya naging tapat pagkatapos niya mabautismuhan pagkatapos niyang sumampalataya. Tingnan po sa Acts chapter 16, dito sa verse 15. Nang siya mabautismuhan na kasama ang kanyang sangbahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong inatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil at kami napilit niya. So yun po makikita na dito sa kasaysayan ni Lydia. Ano po? Siya po ay interesado, siya nakinig sa pangalan ng Ebanghelyo, at siya sumampalataya at siya nabautismuhan. Isang interesante lamang po rito sa Acts chapter 16. At andito na po tayo, kalakay na rin po natin. Bakit si Timoteo po tinuli ni Pablo? Samantala sinasabi ni Pablo na ang pagtutuli walang anuman sa Diyos. Kaya tinuli, hindi tinuli, walang anuman sa Diyos, walang kaunahan sa ating kaligtasan niyo. Tutulad po ng mga Pilipino, yung mga lalaki tinutuli, walang kaunahan sa kaligtasan niya. Yung po lang natin, kaugalian lang. It's a custom. Nakakaya kasi kung lalaki po hindi nagpapatuli. Dito po sa Acts chapter 16 verse 1, si Timoteo po ay tagalugan ng Derbe at Lystra. So dumaan po ron sina Pablo at kumangkasama niya at tatagpuan nila itong taong ito. Siya'y bata, ano po? Basahin natin. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Lystra. Naroon ang isang alagad, so ito isang Kristiyano, ang pangalan ni Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo, mananampalataya, isang Kristiyano. Ngunit Grego ang kanyang ama. Hindi sinasabi sa atin kung siya ay mananampalataya. Hindi rin siya proselyte. Dahil hindi niya pinatuloy si Timoteo. Magandang patutuo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Lystra at Iconio. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo at nang kanyang kunin siya ay kanyang tinuli. Dahil sa mga Hudyo na nasa mga lugar na yon, sapagkat nalalaman ng lahat na kanyang ama ay siyang Grego. So kung siyang ama niya Grego, hindi niya tutuloyin si Timoteo. So ito isang katibayan na hindi siya naging Hudyo. Pero kung ikaw po'y Hudyo, ito'y kalahating Hudyo, at kasama ka ni Pablo at makangaral ka sa lugar ng mga Hudyo, hindi ka napapansinin. Dahil po yung mga Hudyo ay tinuturing nila yung hentil at marumi. Kaya kung ang isang tao po isang hentil at marumi, hindi sila makikisama sa kanya. Ay kung makangaral si Timoteo kasama ni Pablo, at alam nila si Timoteo hindi tuloy, hindi sila makikinig kay Apostle Paul. Dito po yung prinsipyo sinasabi ng Apostle Pablo, dito po sa 1 Corinthians chapter 9, ano po. Si Pablo po ipupunta sa iba't ibang mga lugar. Dahil po siya pinupunta sa lugar ng mga hentil. Pero alam po natin sa panahon po ng Old Testament na yung mga Hudyo po nagsipangalap. Sila naging alipin sa kaharian ng Babylon. Pero yung bumalik sila sa Israel, hindi lahat ay bumalik. So may nanatili sa mga lugar na yun. So maaaring siya pumunta sa lugar ng mga hentil, pero may mga Hudyo doon. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, dito po sa verse 19. Ano po? Ito po ang ating mababasa sa ating wika para lalo nating maunawaan na po sa 9 verse 19. Sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpapaalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahihikaya. Sa mga Hudyo, ako'y naging gaya namang siyang Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasilalim ng kautusan, ako'y naging gaya ng isang nasilalim ng kautusan. Bagamat ako'y wala silalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasilalim ng kautusan. Kaya tinuli niya si Timoteo. Dahil isasama niya ito sa mga lugar na may mga Hudyo. Ang kasalanan na may kaugnayan po sa bagay na pagtutuli, kung ito ay itinuturo na kailangan kang magpatuli para maligtas. Yun ang kasalanan. Dahil ang pagtutuli, kay tuli ka, kay hindi ka tuli sa harapan ng Diyos, walang kaunayan sa kaligtasan mo yun.
Dito po sa Acts 15, verse 1, ito yung katuruan ng ibang mga Hudyo naging mga Kristiyano sa panahon na yun. And certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Ayaw, kung hindi ka magpapatulan sa kaugalan ni Moises, hindi ka maliligtas. Yun ang kasalanan. Pero kayo magpatuloy katulad ng layunin ni Pablo para mahikayat niya yung mga lugar na Macedonia, ay hindi po kasalanan yun. Actually, ang plano po ni na Pablo at itong mga kapatid, sila ay mangangaral sa Asia. Pero sila ay pinagbawalan ng Espiritu Santo. Ito po yung kinatang na Macedonian call. Kanya. Ang plano po nila ay sila ay pupunta at mangangaral sa Asia, pero sila ay pinigilan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng isang pangitayin. Basahin na sa Acts chapter 16 verse 6. Ano po? Ang ganda po ito eh. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbabawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makarating sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu na Jesus. At paglampas sila sa Mysia, ay nagtungo sila sa Troas. At nagabing yun ay lumitaw ang isang pangitayin kay Pablo, may isang lalaking taga-Macedonia. So ito yung lalaking taga-Macedonia. By necessary inference, meron silang kasungultan na malalaman mo siya isang taga-Macedonia. Tuloy po natin. Nung nakatayo at nakikiusap sa kanya, sinasabi, tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, sinikap namin pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral magandang balita sa kanila. Eh yun dahil ba't nakarating po sila sa lugar ng Pilipos at doon po ipinangaral nila ang Ebanghelyo. Ang Pilipos po ay nasa lugar ng tinatawag na Macedonia. Meron pong katuruan na ginagayad po nila itong bahaging ito ng Acts 15 na pwedeng kumain ng dugo kanila. Dahil ang utos na yun sa Acts 15 na bawal kumain ng dugo ay limitado lamang sa lupain ng Israel. At hindi ito kanya pinag-utos sa labas ng Israel. Yun po ay hindi tama. Dahil yung utos na yon ay dinala sa mga bayan-bayan labas sa lupain ng Israel. So ito isa pang sa lahat ng mga enti na naging mga Kristiyano para sila ay maturuan na hindi nila kinakailangan sundin ng kausan ni Moses, kundi yung 4 na bagay lang yan na may kaugnayan sa kausan ni Moses. So hindi po ito municipal law ng Israel o isang local law applicable only in Israel, pero sa lahat ng lugar, kasamang panahon natin ngayon. Yan ang dahilan bakit hindi kami kumakain ng dugo. Dahil ito pinagbabawal ng Diyos na kain ng dugo. Nagsimula ito sa Genesis chapter 9. Nang pinayagan na Diyos na kumain ng mga hayop, sabi niya, kainin yung laman na walang dugo kanya. Masarap po yung dinuguan eh. Kaya lang, hindi tayo pinahintulutan ng Diyos na kumain ng dinuguan. Kaya hindi kami kumain ng dinuguan. Nakalimutan ko na rin ng lasa. At dahil matagal na po akong hindi kumakain ng dinuguan, ayaw ko na rin kumain ng dinuguan. Unang-una kasi ito hindi kautusan ng Diyos. Pinagbabawalan tayo na kumain ng dugo. Kung gusto niyo malaman sa ibang araw natin pag-uusapan, pero ito pong pangangaral natin kay Lydia. In other words, si Lydia, katulad ng ibang naging mga Kristiyano, ay sumunod sa palatuntunan ng Ebanghelyo. Sa isimampalataya at nabautismohan. Hindi siya naligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi rin sinugo sa kanyang Espiritu Santo para maunawaan niya ang Ebanghelyo. Kundi inunawa niya ito habang siya nakikinig kay Apostle Paul sa pangaral po ng Ebanghelyo. Sa susunod na bahaging ito ng ating series of conversion in the book of Acts, ang susunod natin pag-aaral yung tagapamahalan ng bilangguan, ng jailor, the conversion of the jailor, yun ang ating bibigyan pansin. Maraming salamat po sa inyong
matamang pakikinig. Salamat po sa inyong interes na makinig po sa salita ng Diyos. Alam po ninyo, tayo po may suki. May mga suki-suki na rin pong regular po nakikinig at nanonood sa atin. Bagamat may mga kapatid, di sila nagko-comment, pero nanonood sila at nakikinig. Genial Len, good evening. Earl Gabriel Faust, good evening. Oljan Ocampo, ito yung taga Dubai. Good evening po. Actually, ngayon baka 5 oras tayong ahead. So, hindi pa actually gabi, afternoon pa kasi sa kanila. Eleanor Ortiz, good evening po watching. Calvin Salunga, ito po ay pamangkin ko. Anak po ng aking nakababatang kapatid. Good evening po. Salamat, Calvin. Leonito Rolisa, si Brother Leonito po ay wala sa kanyang bahay ngayon. Siya ay nasa Abra. Nalamatay po ang kanyang kapatid. Hindi sinabi siya kung yung kapatid ni Cristiano, hindi. Pero nakikirahan po tayo kay kapatid na Leonito Rolisa. Na ibang Arabi, kada kay amin, kakabsat. Ang ibig sabihin, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Kung kada tayo, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Edna Delfina Villamor, ito po ang ating birthday girl. Magandang gabi po sa lahat. Happy birthday, Sister Edna. Roller Calas, na ibang Arabi kakabsat. It's a shortcut. Magandang gabi, mga kapatid. Ganyan. Lorenzo O. Rendon Jr., good evening. Yaka College, membro po ito sa Angeles. Blessed evening, Brother Lordy, sa mga kapatid kay Cristo. God bless. Salamat po. Rela Gasca Libatike, ito yung taga Baguio City. Good evening, kakabsat. John Bautista, ito ang ating magiting na kaibigan at tagapangaral sa Briones Village Subdivision, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ibayan Sinusan, ito rin po ating magiting na mga kaibigan at taga-Kamiling, pero nangangaral po sa Kamiling at sa Paniki. Good evening, brethren, watching and listening from Kamiling, Tarlac. Kanina po ay nagkaroon ng maiksing pangangaral si Brother Ron sa kanilang lugar. Rafael Ortiz, good evening po sa ating lahat. Marisa Rieta Manzanillo, good evening sa ating mga lahat, mga kapatid. Cirilo Sumabal, watching from Baybay City. Pani Po Wong, greetings from Singapore. Good evening, Sister Pani. Jennifer Lising, salamat sa stars. Good evening. Noel Tanyales, good evening po mga kapatid. Ganyan din po si Earl, nagbigay rin po ng stars. Roberto Marasigan, good evening po Brother Lordy sa mga tagapakinig. Wala po tayong mga tanong. Wala problema po kung walang tanong. Maraming salamat po. Jesus walked the lonely road to Calvary, blood-stained each step that he made for me. My sin broke the nails in his hands and feet, and when he bowed his precious head, I know that there I know, he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody. There his mangled body Joseph gently laid, the silent dark tomb at close of day. The guard sealed the tomb, set a watch ere long. Mary, though broken-hearted, now would have to leave him alone. I know, he knows, he cares for me. He reached out his hand and he set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that he loves everybody.
the stone away. Why seek the living among the dead? He lives with the Father to reign above. I know my name is written there, it's been in Calvary's blood. I know He knows, He cares for me. He reached out His hand and He set me free. I don't understand it for a sinner like me, but I know that He loves everybody and me. You may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all the riches that this old world can hold. But I'd rather have my Savior and with Him firmly stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with Him I'll take my stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. There is one thing I can boast of, salvation from the foe. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at His command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. Tapos na po tayo sa ating gawain po sa gabing ito. At tayo po ay pasamantalang maghihiwalay. At kahit po tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay aming dinantakila ang iyong pangalan. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Dahil sa inyong walang hanggang kapangyarihan. Dahil sa inyong pagmamahal po sa amin. Na bagamat hindi po kami karapat-dapat sa inyong kaawaan, kayo binigyan niyo ng pagkakataon na iyong maging mga anak sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nagpapatawad po sa iyong mga pagkakasala. Nalalaman po namin na wala sa mga kamay namin na maligtas namin ng aming mga kasalanan. Kundi sa pamagitan lang po ng aming Panginoon na aming tagapagligtas. Na po ang mga puso ay bigyan nyo ng kapakumbabaan. Ang aming mga isip ay bigyan nyo ng
pagkaunawa upang aming buong kapangbabang tanggapin at sundin, paniwalaan ang iyong ebanghelyo. Alisin nawa niyo ang espiritu ng kataasan at ang pagiging marunong na tinatanggihan ang iyong dakilang mensahe ng kaligtasan. Naway magtagumpay po kami na ito'y may pangalan po namin at naway may mga kaluluwa, mga tatanggap sa inyong balita. Patawarin po niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakasala. Itinadalayan po namin ang aming pamahalaan na sana po'y magkaroon ng karunungan na gawin ang nararapat sa gitna po ng kasalukuyang kaguluhan na maaaring sumiklab sa bahagi ng mundo namin na makapag-isip sila ng tamang paraan upang mapanatili ang kapayapaan kayo siya upang patuloy po kami ng paglilingkod sa inyo, Diyos. At ang mga bagay po ito ay miningi sa ikinang pangalan po si Kristo. Amen. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo, lobby ng Panginoon sa araw ng Biyernes sa ganito ring oras, sa 8 ng gabi sa ating Facebook Live. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat po tayo. God bless.